Ibinalibag ni Paul ang briefcase niya. It had been another long day. Halos maghapon siyang nasa loob ng courtroom. Pero may magandang resulta naman yon. Naipanalo niyang kasong hawak. Ang big-time businessman na noon pa napapabalitang nasa likod ng pagpapaligpit sa mga journalist at kung sino-sino pang sumusubaybay. Sa mga aktibidades nito ay nahatulan ng maximum sentence. Habang buhay na pagkakabilanggo, the fact that the defendant's attorney was one of his nemesis made the win all the more satisfying. Kaya nga nakapagtataka na wala siyang masyadong magdamang saya. It was a weekend, so instead of going to his condo, he opted to go to his house in Tagaytay. Yun ang bahay na pinagdalhan niya kay Jenna. Madalas na doon siya nagpapalipas ng weekend. The place held bittersweet memories for him, but he liked the ambience, so he kept coming back. He went to the bar standing in one corner of the living room. Nagsalin siya ng whiskey sa isang baso. Hindi siya nagabalang lagyan yun ng yelo, basta na lamang nilagok yon. Kapag kuwan ay nagsalin ulit siya ng whiskey sa baso. The drink made him feel good. Sinulya pa ni Paul ang bote ng alak, parang gusto niyang ubusin ng laman noon. Why the hell not? Wala siyang appointment kinabukasan. He could get roaring drunk if he wanted to. And he wanted to. Hinubad niya ang necktie at binato yun kung saan. Sinunod niya ang sapatos. Kapag kuwan ay umupo sa bar stool. He had some serious drinking to do. Napapangalahati na niya ang bote ng alak nang may maulinagan siyang humintong sasakyan sa harap ng bahay. Kasunod nun ay tumunog ang doorbell. Napamura siya. Wala siya sa mood humarap sa kahit na sinong bisita. Pero naulit ang pagtunog ng doorbell. Masakit yun sa tenga kaya nagpasya siyang tugunin na yon. Ma! Napakunot noo siya pagkakita sa bagong dating. You seem surprised. Bawal ba ako magpunta dito? Hindi sa ganon. I wasn't expecting to see you here. That is why. Alam ng kanyang ina ang tungkol sa bahay. Nadala na niya ito doon minsan pero hindi dumadalaw doon ang mama niya kaya nabigla siya nang makita ito doon. Suminghot-singhot ito. You've been drinking again. I'm celebrating. I won a case, ma. You'll probably hear of it in the news. Sikat na naman ako. Pinagmasdan siya ng ina. Where have all the passion gone, son? Passion? Napakunot noong usal ni Polo. Sa akin ka nang galing. I was with you from the moment you took your first breath. So I know you very well. That is why I can tell that all the fire and passion inside you has gone. Owl, you're imagining things, ma. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko kanina? I won a case. A big one. How does it feel? Great? You don't look happy. You haven't looked happy for quite a while now. Parang ang palagi kang nagluluksa. Because that exactly how I feel. Para ako may pinagluluksa. Ano bang gusto niyang gawin ko, ma? Magtatatalon? Magsisisigaw? Ganun ba dapat para maipakita ko na masaya ako? Look, son, your father love you very much. Ang mga pangarap niya para sa'yo. I pilit kong tinupad. I live and breathe his dreams for me, ma. Until they became my own. I know. Ako man ay ganun ang ginawa. I did everything I could to make sure his dreams for you are fulfilled. It was the least I could do in his memory. With that in mind, maybe you would be able to find it in your heart to forgive me. It's nothing, ma. Pareho lang tayong nabuhay sa mga pangarap ni Papa. It's not nothing. Makinig ka. Utos nito. There's no need. Sit and listen. Now before I lose my courage. Nagugulumihan ng sumunod si Polo sa utos ng ina. Nang makaupo na siya, saka nito sinimula ng paglalahad. Galing sa shop si Jenna. Wala ang pinsan niya ng araw na yon kaya siyang umako sa lahat ng gawain. Pagod na pagod siya at ang gusto na lamang niyang gawin ay humilata sa kama pagkatapos maligo. O anak, nandiyan ka na pala. Kain na. Anang inay niya. Special ang hapunan natin. Special? Bakit ho? Mabilis siyang nag-isip. Wala namang may kaarawan sa kanila, hindi rin anibersaryo nito at ng itay niya. Batang to, ano ka ba? Hindi man lang ba natin isa-celebrate ang pagka-absuelto ng itay mo? Anang inay niya. Inirefer ni Polo sa kasamahan nito sa law firm ang kaso ng itay niya, pero sa puntong iyon ay nagawa pa ni Polo na ang bulto ng trabaho. Umatras sa pagiging witness ang kaibigan ng supervisor ng itay niya at dahil doon ay humina ang kaso. Technically, it was another lawyer who won the case for them. Pero alam ni Jenna na si Paul ang mas maraming nagawa, kaya pinadalhan niya ito ng cake na may kasamang maiksing liham ng pasasalamat
Nagkunwari siya na sa mga magulang niya galing ang naturang cake. Isang buwan ang dumaan mula noon ha. Saka nag-celebrate na tayo, hindi ba? Kumain sila noon sa Aristocrat. Parang kulang pa eh, hayaan mo na ako't natutuwa lang ako. Sige na, magpahinga ka sandalit, maya-maya kakain na tayo. Sige po. Tumuloy na si Jenna sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kama. Ang balak niya ay magpapahinga lang. Pero naidlip pala siya. Nalaman lamang niya yon nang mamulatan niya ang ina na tinatapik siya sa braso. Kakain na, sabi nito. Napilitan siyang bumangon kahit na mas gusto niyang matulog na lamang. Nagsuklay lang siya ng buhok kapag kuwan ay lumabas na siya ng kwarto at bumaba ng hagdan. Parang tumalsik ang antok na bumabalot pa sa diwa niya nang may maulinagan siyang tinig. Pamilyar yun sa kanya pero hindi niya inaasahang marinig niya yun sa bahay nila. Naudlot ang paghakbang niya sa baitang ng matanaw niya ang nagsasalita. It was Polo. Anong ginagawa mo dito? Naibulalas niya. Jenna! Nananaway na wika ng inay niya. Ipagpaumanhin mo ang bigla ang pagdating namin. Kay Polo siya nakatingin kaya na magsalitang mama nito ay saka lamang niya napansing naroon din ang ginang. Kayo? Gulat na sambit ni Jenna. Ako nga, ni Mrs. Sandoval na tila hindi mawari kung ngingiti o hindi. May pag-uusapan daw kayo ni Polo, anang itay niya. Wala na kaming dapat pang pag-usapan, aniya. Nagpalitan ng tingin ng mga magulang niya at ang mama ni Polo. Bakit ba? Tanong niya. Basta, mag-usap kayo, gate ng inay niya. Doon muna kami sa kusina. Tayo na, baling ito kay Mrs. Sandoval. Nagtungo na ngang dalawa sa kusina, ang naiwan lang ay si Polo. Siya naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng hagdan. Shall I come up there or are you coming down? Tanong ni Polo. Ang mas gusto ko ay umalis ka na lang. Kayo ng mama mo, sagot ni Jenna, naglakad to palapit sa kanya. Alam ko ng lahat. Lahat? Ang dahilan ng pag-iwan mo sa akin noon. Pinagtapat na sa akin ni mama. Ginawa niya raw yon dahil sa palagay niya ay walang saysay na makamit ko. Ang pangarap ko kung magiging miserable naman ako habang buhay. Ha? Let's go down, shall we? Baka mahulog pa tayo dito. Inilahad nitong kamay sa kanya. Sandali lamang siyang nag-atubili bago niya inabot yon. Hindi nito binitawan ang kamay niya hanggang sa makababa sila. When you left me, it felt as if all the light in my world had gone out. Parang ang nawala ako sa sarili ko at may puntong akala ko, hindi na ako maitutuloy ang pag-abot sa mga pangarap ko. Naging napakahirap para sa akin ang ibalik ang focus ko sa mga ginagawa ko dahil ang sama-sama ng loob ko. I love you with all my heart, that is why. Polo, no, let me finish. Pigil ni Polo sa sasabihin niya. I tried to move on, wala namang ibang pwedeng gawin kung hindi yun. And I kept telling myself that you don't mean a thing to me anymore. You left me. And that's your loss. Dumating naman ang punto na pakaramdam ko nga ay naka-move on na ako. Then you showed up. And it was as if a bomb exploded right in front of my face. All the pain and anger come flooding back. And I don't know how to deal with them. May dahilan naman talaga para magalit ka. Kahit pasabihin na ng mama mong rason kung bakit iniwan kita. Hindi natin mabubura ang katotohanan tinanggap kong alok niya. Pinili kong pera kaysa sayo. Is that the only reason why you chose to leave me? Tanong nito. Hindi sumagot si Jenna. Ano bang dapat niyang isagot? Or is it more because of what my mother told you? Yung may kinalaman sa kung paano ka posibleng makasira sa akin. Hindi pa rin siya makasagot, but tears started flowing down her face. Bigla kasing nanariwa sa isip niya ang hapding idinulot sa kanya nang naging desisyon niya na noon. Ang dami na nangyari sa atin, ang dami naging hadlang. And here we are. Poised to get back together again if only we could let the past go. I am so sorry for the way I acted. My only excuse is that I was so hurt and so affected by what you did to me that I wanted to have some kind of revenge. Pero nang magawa ko yun, hindi rin ako nasiyahan. Ipinasya kong habulin ka dahil napagtanto kong hindi kita kayang tikisin. Imagine my horror when I saw what happened. Halos hindi ko mapatawad ang sarili ko. I love you, Jenna. Mahirap sigurong paniwalaan niya pagkatapos ng mga nagawa ko pero isinusumpa akong mahal kita. Mahal na mahal kita. I came here to prove that to you. Kasama ko si mama para makausap na namin ang mga magulang mo. Long overdue na ang pamamanhikan namin sa inyo. Pamamanhikan? Yes. If you'll have me, we'll have to talk about our wedding. And we'll make it ASAP. Dahil ayoko na may mangyari pa para hindi na maituloy yun. Pamamanhikan? Ulit ni Jenna. Nahirapan siyang paniwalaan yon.
I don't have a bunch of roses with me, but I'll ask you nevertheless. Will you marry me? Tanong ni Polo. Pero, just yes or no? Oh, say yes, please. Nilingon niya nagsalita, nakatayo si Mrs. Sandoval hindi kalayuan sa kanila ni Polo. I'm sorry for what I did. Isa sa mga araw na ito ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ko nagawa yon. Pero sa ngayon itong importanteng malaman mo. Mahal na mahal ka ng anak ko. I've never seen him love any other woman the way he loved you. The way he still loves you. Kaya wag mo na ako ituring na hadlang. Wag mo nang ituring na hadlang ang kahit na ano pa man. Ang isipin mo na lang ay ang manaramdaman mo para sa kanya. Yun ang gawin mong batayan sa pagsagot mo. Bumaling si Jenna kay Polo. Pero paano mga girlfriends mo at ang anak mo? Anak, bulalas ni Mrs. Sandoval. Relax ma, she's talking about Pulito, ani Polo. But he is not your son? Anang ginang, napabaling siya kay Polo. Hindi mo anak si Pulito? No, it's like this. Pinaliwanag ni Polo sa kanya ang lahat. Si Blaze ay asawa pala ng best friend nito. Yun namang sinasabi mo mga girlfriends ko. They were just flings and they knew the score. Wala na silang lahat, dinispatcha ko na. That's because I only want one woman. I only love one woman. Ikaw yon. So, is it a yes or a no? Put that way, mag-iisip pa ba siya ng matagal? Yes, garalgal ang tinig na sagot niya. Yes, really? Oh Jenna, you made me so happy. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. Mga balae, mukhang kakain na tayo, sabi ni Mrs. Sandoval. Is this for real? Tanong ni Polo nang ilayo siya ng bahagya para mapagmasdan siya. You bet, you're stuck with me for life. Saad ni Jenna. I wouldn't want it any other way, Anito. Paano mga ambisyon mo? I like what I'm doing and for now it's enough. But whatever happens, I would want to have you by my side every step of the way. As my wife, niyakap ulit siya ni Polo at hinalikan sa mga labi. Now she knew with certainty that she would love this man for the rest of her life. Pagkalipas ng ilang buwan, idinaos ang kasal ni Jenna at Polo. Simple pero elegante ang naganap na seremonya. Dumalo si Blaze at ang asawa nito at naging magkaibigan si Jenna at Blaze. Sa paglipat ni Jenna at Polo sa bahay ng mga ito sa Tagaytay, isang tao ang regular na bisita ng mag-asawa. Ang mama ni Polo, the older woman had mellowed down a lot na kompletong buhay ni Jenna at Polo nang isilang ni Jenna ang kanilang panganay na anak. Hindi na ulit nasangkot sa gulo ang ama ni Jenna. Dito na po nagtatapos ang maikli nating storya. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.